I will preach this. I will share this because I myself experienced this. So, ang kagalingan mula sa Panginoon ay naranasan ko po, naranasan ng family ko, naranasan ng mga kamag-anak ko. Makikita po ninyo rito, while I'm not against maintaining a medicine, ang pinakamalalim po na preaching ng grace when it comes to health is this. Hindi ang pagja-jogging mo tuwing umaga, hindi ang pag-iingat mo para magkasakit, hindi rin ang pag-maintain mo o laging pagpunta-punta mo sa doktor ang magiging sanhi para ikaw ay manatiling malusog. Ang kalusugan mo ay si Jesus Christ. Jesus Christ Himself alone is our health. Sabi ng Bible, by His stripes we are healed. At ang Panginoong Jesus, nung siya po ay nakabayubay sa krus, nakita po niya ang lahat ng kasalanan ng mundo. Nakita po niya ang mga mananalig sa Kanya at nakita na rin niya kung sino-sino yung mga tao na i-reject siya. Okay? Ganon din. Nakita na po niya yung mga magiging karamdaman mo, mga magiging sakit mo sa hinaharap. Amazing, right? That's God. That's Jesus Christ. Siya po ay Diyos. Makapangyarihan. At alam niya ang lahat ng bagay. Meron pong talata sa Bible na pinuntahan siya ng mga tao, di ba? Tapos sabi niya, at siya ay umiwas sa kanila dahil alam niya ang puso nila. Alam niya ang puso ng lahat ng tao. Parang may nakita siyang hindi maganda rin sa mga taong yon. May somewhere like that. And that's amazing. No? Even sa kanyang pagkakatawang tao, talagang nandun yung pagka-Diyos niya. Hindi na alis, hindi na wala. Kaya makakatiyak tayo na pag magtitiwala tayo sa finish work niya, salvation, no? Sa ating health, eternal security, syempre nandun po yan. Pinakamahalaga po syempre ang eternal security natin, salvation natin. Pinagkatiwalaan natin siya na wala tayong ginawa, naligtas tayo dahil sa ginawa lamang niya sa cross. Yung finish work niya. Yun po. Yun po ang process para makapunta ng langit ng isang tao. Para maligtas ang isang tao. Hindi ang anumang mabubuting gawa at lalong-lalo na hindi ang iyong religion. Okay? Kundi ang ginawa lamang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapat na yon. Ganon din, hindi po natapos dyan dahil sinicure din niya ang kagalingan ng bawat mananampalataya. Sinicure niya na bawat mananampalataya ay healed na sa kanilang mga karamdaman. Of course, ang mga believers habang nandito sa lupa, especially ngayon po 2026, meron pong tinatawag na flu season tayo ngayon, yung mga ubo ng ubo, ngayon. Kahapon, nasa bus po ako, may inuubo na naman. Sabi ko, Lord, yung protection mo na sa akin. Kasi mahirap po magkasakit. Hindi po siya madali. Sabi ko, kagagaling-galing ko nga lang po ito na naman po ba? Pero hindi, protected tayo ng Panginoon. Kaya make sure na alam mo yung mga benefits natin sa cross. Pinatawad tayo, pinagaling tayo, pinagpala tayo. Okay? Kasama rin doon yung naging fresh looking tayo. Kasama po doon yun kasi na-renew tayo. Okay? At sabi ng Bible din sa aklat ng John, grace after grace after grace after grace ang tinanggap natin sa Panginoong Jesus. No, hindi natatapos. Pag may biyaya ka ngayon, pag may pagpapala ka ngayon, matatapos ang araw na ito, bukas may pagpapala ka na naman. Habang natutulog ka, nakahanda na yung pagpapala mo. Ganyan ka-amazing ang Panginoong Hesukristo. No? All you have to do is
Be conscious that Jesus lives in you. Sa atin, sa ating lahat. Mapagpalang umaga po.